Rendell Tagalog Love Stories presents. Habang nakaupo si Irene Clemente at ang mga magulang niya sa salas, ay hindi niya mapigilan ng sariling mainis. Nakatayo ang kanyang inang si Lucita Clemente sa kanyang harapan. Tila problemado sa hinaharap nilang problema, samantalang inosenteng nakaupo naman ang ama niyang si Javier Clemente na animoy walang ginawa, kaya nangyayari yun sa kanila. Gusto mo ba talagang tuluyan ng mawala sa atin ang kumpanya ng lolo mo? Magpapakasal ka kay Lucas, sa ayaw at sa gusto mo. Sigaw ni Lucita sa anak niyang si Irene. Si Lucas Buenaventura na isang bilyonaryo. Kaibigan ng kanyang amang si Javier, ang ama ni Lucas, kaya nang humingi ng tulong ang ama niya sa kaibigan, ay si Lucas ang kumausap sa ama ni Irene. Hiniling ni Lucas na pakasalan siya, kapalit ng pagtulong nito sa kumpanya nila. Tumanggi ang ama ni Irene, ngunit nang maisip ang kumpanya na iniwan sa kanila ng lolo, kalaunan ay pumayag ito. Bakit kailangan niyo akong pilitin, mama? Bakit kailangan ako magsakripisyo para sa kumpanya? Kung hindi naman dahil sa pagsusugal ni Papa ay hindi tayo mababankrupt. Hindi ko naman alam na matatalo ako sa kasino, anak. Akala ko, mapapadali ang paglago ng pera natin doon. Lumapit si Javier sa asawa at anak niya. Sa akala nyo ay, ako ang nahihirapan, Papa. Alam nyo may kasintahan ako, di ba? Pero heto, pinipilit nyo ako magpakasal sa lalaking hindi ko naman kilala. Hindi mapigilan ni Irene na mag-walkout sa sala kung saan silang nag-uusap magpamilya. Hindi maiwasang magalit, magtampo, at masaktan sa nangyayari. Nag-iisang anak lang si Irene, kaya wala siyang magawa kung siya ang gagamitin ng magulang para ipakasal. Ngunit kasalang ba ang tanging solusyon sa problema nila? Irene, bumalik ka dito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ano ba, Javier? Kausapin mo ang anak mo. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito. Iyon ang huling narinig ni Irene bago siya tuluyang nakalabas ng bahay. Hindi alam ni Irene kung saan siya pupunta, hanggang sa naisip niyang pumunta sa park upang mag-isip-isip. Yun lamang ang tanging lugar na makakapag-isip siya ng matino. Ngunit pagdating doon, ay hindi niya inaasahan na makikita niya ang kasintahang si Mark, kasama ang isang babae na hindi pamilyar sa kanya. Si Mark de la Franca, ang long-time boyfriend ni Irene. Mag-aapat na taon na silang magkasintahan ng patago. Alam ng mga magulang ni Irene na may kasintahan siya, ngunit kailanman ay hindi na ito pinakialaman. Hindi tanggap ng magulang ni Irene si Mark dahil sa pagiging mahirap nito. Kaya kahit litrato o tungkol sa binata ay walang alam ang mga magulang niya. Anong ginagawa mo dito, babe? Nilapit ito ni Irene at nagdududang nagtanong. Hawak ni Mark ang braso ng babae at may tinitingnan doon. Gulat na napalingon si Mark at kasama nitong babae kay Irene. Anong ginagawa mo dito? Irene, ba't ka nandito? Nagulat si Irene sa pagtawag ni Mark sa kanya sa pangalan. Hindi kasi iyon ang ginagamit ng binata. Irene? Bakit mo ako tinawag sa pangalan ko? At ako dapat na nagtatanong sa'yo niyan. Anong ginagawa mo dito, Mark? At sino ang babaeng yan? Sumulyap si Irene sa babae na nakayuko na at kunot ang noo. Nakita ni Irene ang pagkabalisa ni Mark. Hanggang sa ngumiti si Irene na tumango kay Mark. Alam na ang nangyayari. Nang maramdaman ni Irene ang pagkuyom ng kanyang kamay, ay tinago niya yun sa kanyang likuran. Pigil ang kanyang emosyon na tinitigan ng kasintahan. Huwag mo nang sagutin, Mark. Ayos na. Sa pananahimik mo ay alam ko na. Napadaan lang talaga ako dito. Uuwi na din ako. Maiwan ko na kayo. Pagtalikod ni Irene, ay doon na tumulo ang mga luha na kanina pa niya pinigilan sa bahay nila. Nakailang hakbang pa lang si Irene nang hawakan ni Mark ang kamay niya. Ngunit mabilis niya itong binawi. Nang lingunin si Mark, ay doon niya nakita ang iba't ibang ekspresyon nito. Bumuka ang labi ni Mark, ngunit
Nang tawagin ng babae, ay mariin na pumikit. May pagmamakaawa ang tingin ng balingan sa Irene. "Hon, it's not what you think." Marahan na pinunasin na Irene ng mga luha. "Nakinig na lang sana ako sa mga magulang ko. Kung tama man ang iniisip ko, ay napakasakit nun, Mark. Pilit kitang pinagtatanggol sa kanila. Na sana hindi ko nalang ginawa. Wag mo na akong sundan pa. Umiiyak ang babaeng kasama mo. Baka malaki ang sugat niya. Dalhin mo na sa ospital." Iniwan na ni Irene si Mark na nakatayo lamang doon na halos pigil ang sariling wag siyang habulin pa. "San ka naman pumunta? Sa boyfriend mong mahirap pa sa daga?" Iyon ang bumungad kay Irene pagpasok niya sa bahay nila. "Pumapayag na po ako magpakasal, Mama." Nagulat si Lucita sa sinabi ng anak niya si Irene. Anong dahilan at nagbago ang isip ng anak niya? May nangyari ba na umalis ito? Dahil alam ni Lucita na kahit anong pilit nila sa anak ay hindi ito papayag sa gusto nila. Lalo na't mahal na mahal ni Irene ang nobyo. Mahirap baliin ang desisyon at paniniwala ni Irene. Lalo na kung pag-uusapan ay pagmamahal at ang nobyo nito. "Papayag ka na? Bakit nagbago biglang desisyon mo? May nangyari ba, anak?" "Wala po, Mama. Hindi ba ito ang gusto nyo? Ang makasal ako para sa kumpanya? Ngayong pumayag ako ay kini-question nyo naman. Saan ba ako lulugar, Ma?" Nagulat lang ako at mabilis na nagbago ang desisyon mo. Maayos yan. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip ni Lucita ang dahilan kung bakit bigla ang nagbago ang isip ng anak. "Kailan po ba, Ma?" "Sa makalawa agad. Pipirma ka lang naman marriage contract. Hindi na kami pumayag ng papa mo na sa simbahan dahil alam naming hindi mo yun gusto." Nangunot ang noon ni Irene, ngunit tumango din. Mas ayos yun sa kanya dahil talagang ayaw niyang makasal sa simbahan. Sagrado ang simbahan para sa dalawang taong nagmamahalan lamang ito at hindi para sa mga taong pinilit lang na ikasal. "Gusto ko makasal agad bukas, Mama. Ayokong tumagal pa, baka magbago ang isip ko." "Ha? O sige, tatawag ako ng sekretarya ni Lucas." "Sa kwarto lang ako, Ma." Naglakad si Irene patungo sa kwarto niya at habang naglalakad ay narinig niya ang inang si Lucita na may tinatawagan. Ang hinala ni Irene ay sekretarya ito ni Lucas. Pagsarado pa lamang ni Irene ang pinto ay agad nagunahan ang pagtulo ng kanyang luhas sa pisngi. Tinakbo niya ang kama at doon nilabas ang lahat ng luha at sakit. Nakatulugan na iyon ni Irene. Kaya nang magising siya kinaumagahan, ay halata ang pag-iyak niya dahil sa pamamaga ng kanyang mga mata. "Irene, anak? Maayos lang po ako. Nasa baba na ba si Lucas?" "Iyon nga ang problema, anak. Ang attorney lang ni Lucas ang dumating. May importanteng meeting daw si Lucas kaya hindi makakapunta." Natigilan si Irene sa sinabi ng ina. Inaamin ni Irene na may panghihinayang at pagkabigo siyang naramdaman nang sabihin niyo ng kanyang mama. Iyon na sana ang pagkakataon na makita niya mapapangasawa. Ayaw kasi niya makita ito sa picture lang, kaya tumanggi siya sa ina. "Ayos lang, Ma. Mabuti na rin siguro ito. Ang importante lang naman ay matulungan niya tayong maisalba ang kumpanya natin." "Ayaw mo ba talaga makita ang litrato niya? Gwapo siya, anak." Malumanay na sambit ng ina ni Irene. "Hindi na, Ma. Wala naman pong magbabago." Umiling si Irene na makalabas sa banyo. Konting pag-aayos lang ay sabay silang bumabang dalawa at nagtungo sa salas kung nasa ang attorney ni Lucas. "Nandito na pala ang mag-ina ko. Come, princess, sit here." "Papa, wag niyo na po akong tawagin sa ganun." Tumawa si Javier sa kaartehan ng anak. "O siya, Irene ko maganda, maupo ka na dito." Tinapik pa ang upuang nasa tabi nito. "Magsimula na tayo." Lumapit ng bahagya ang attorney at pinapirma kay Irene ang mga dapat pirmahan. Samantala, naagaw ng pirma ni Lucas ang atensyon ni Irene. Nangunot ang noo at pinakatitigan niya ni Irene. Pamilyar ang sulat kamay nito.
May problema ba, anak? Wala po, Papa. Natapos naman sila agad. Bumuntong hininga si Irene at tinawagan ng kaibigang si Angel para magkita sila sa mall at may sasabihin siya dito. Ano? Pumayag ka sa gusto ng mga magulang mo? Seryoso ka ba? Ikaw ba talaga yan, Irene Clemente? Anong nangyari sa paniniwala mong ikakasal ka sa lalaking mahal mo? Nigalit ka nga sa mga taong nagpapakasal ng sapilitan kasi walang choice, tas ginawa mo naman. Sure akong hindi ka talaga yung kaibigan ko eh. Tumayo pa si Angel at nilagay ang parehong kamay sa ulo ni Irene. Dahil nasa McDo ang dalawa ay pinagtitingnan sila ng mga tao roon. Ano bang ginagawa mo? Maupo ka nga, nakakahiya ka. Pilit na pinauupo ito ni Irene ngunit ayaw pa din ni Angel. Ikaw na masamang espiritu, umalis ka sa katawan ng kaibigan ko. Hindi ka namin kailangan. Masyado ka na maraming nalalaman. Baliw ka, Angel. Ano ba? Kasi naman, Irene, ba't ka pumayag? Nauntog ka ba? O baka gusto mong iuntog ulit kita para matauhan ka? Paano si Mark? Alam ba niya ang tungkol dito? Bumuntong hininga si Irene at muling naalala ang nangyari sa araw na yon. Hindi niya maiwasang masaktan ngunit pinilit ng ngumiti upang makita ni Angel na hindi siya apektado. We broke up already. Pero ayos lang, unti-unti ko namang natatanggap. Ang pagkakamali ko lang ay pinagtanggol ko siya sa magulang ko noon. Uminom si Irene ng Coke at hindi sinasadyang sumulyap sa pintuan. Halos ibuga niya ang iniinom na makita si Mark doon kasama ang babae. Hiwalay na kayo? Paano nangyari yun? Alam kong mahal na mahal ka ni Mark. Hindi niya kayang gawin yun sa'yo. Ang alam ko lang, sa sobrang pagmamahal niya ay kaya niyang gawin lahat para sa'yo. Patunay na kumanta pa siya nun sa stage ng school kahit sintonado siya. Nakipag-away pa dahil binastos ka sa ibang section. Kahit na hindi naman siya marunong manuntok. Saka naalala mo nung pinakopya ka pa niya sa exam? Humagik-gik pa si Angel, kaya doon na kumunot ang noo ni Irene. Muling naalala niya ang araw na halos mapahiya siya sa buong klase. Please lang, Angel, tumigil ka na. Si ginawa niyang yon ay halos 1 linggo kong hindi pumasok dahil sa kahihiyan. Pinakopya ka niya kahit mali-mali ang sagot niya. Hindi ka kasi nag-review, naaawa sa'yo. Sa huli, pareho kayong bagsak. Couple goals nga. Tumawa ito ng malakas kaya napayuko si Irene nang tumingin sa pwesto nila ang lahat ng nandoon. Nahihiyang tumayo siya at umalis sa harap ng kaibigan. Nakita ni Irene ang pagtingin ni Mark sa kanya at nanlalaki ang mga mata. Ngunit wala doon ang atensyon ni Irene. Ang gusto niya ay makaalis sa kahihiyan na gawa ng kaibigan niya. Kaya talaga ayaw niya makasama si Angel sa public dahil palaging kahihiyan ang punta nito. Irene! Palabas na si Irene nang marinig niya ang boses ni Mark. Tigilan mo na ako. Mag-usap naman tayo, please. Ayoko nga kasi. Break na tayo kaya wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil sa pagmamadali ni Irene sa paglalakad, ay muntik na siyang madapa. Mabuti na lang at pumalibot ang kamay ni Mark sa bewang niya. Ay mama mo! Ay mama mo rin. Sagot ni Mark at pinaharap si Irene. Usap tayo, hon. Nasaan ang babae mo? Inis na hinampas ni Irene ito sa braso. Hindi ba sinabi kong ayaw ko nga? Magpapaliwanag nga kasi ako. Mali naman kasi ang hinala mo. Kunot ang noon ni Mark at seryosong tinitigan si Irene. Huli na, Mark. Kasal na ako. Kaya pwede ba dun ka na sa babae mo dahil mas bagay kayo? Sigaw muli ni Irene at tinalikuran nito. Bago pang makaliyo si Irene ay natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Pinamimigay mo na ba ako? Honey naman, makinig ka nga kasi muna. Pumulupot ang braso ni Mark sa bewang ni Irene. Niyakap ni Mark si Irene mula sa likuran. Kumabog ng malakas ang puso ni Irene, ngunit nang isiping kasal na siya kay Lucas, ay mabilis niyang kinala sa mga braso ni Mark sa bewang niya. Masakit man, ay kailangan niyang layuan si Mark bilang pagrespeto na din sa asawa niya. Sorry Mark, hindi na pwede. Huli na. Tumakbo siya papalayo sa lugar na yon.
Irene! Hoy babae! Hintay nga! Tumigil sa pagtakbo si Irene at natatawang nilingon si Angel nang marinig ang sigaw nito. Samantala, ganun na lamang pagpipigil ni Irene ng tawa nang makita ang kaibigan na tumatakbo habang bitbit ang heels nito. Ano nangyari sa'yo? Para ka nakikipagkarera. Sinamaan siya ng tingin ni Angel. At kasalanan mo. Bigla mo akong iniwan doon. Yumuko si Angel upang ilapag ang heels sa harap. Nahangos ang sinuot nitong muli iyon. Andun si Mark. Nag-usap kayo? Nakita ko kasing tumakbo siya pasunod sa'yo. Tumayo si Angel nang may maalala. Pero alam mo, natatawa ako dun sa babaeng iniwan niya. Hindi kasi maipinta ang muka. Nang pumunta sa counter para bumili ng pagkain, ay hindi siya maintindihan ng mga staff. Parang inchi kasi magsalita. Todo turo na lang siya ng food. Pero pakiramdam ko, hindi niya alam kung anong pagkain ng mga yun. Turo lang siya ng turo eh. Mukhang galing ibang bansa. Sa haba ng sinabi ng kaibigan ni Irene, ay nakita pa niya ang bahagyang paghingal nito. Huminga ka muna, masyado kang tsismosa. Halika na nga, wag mo na muna problemahin yun. Uuwi na ako, kita na lang tayo next time. Nagtungo si Irene sa kotse niya at naramdaman niya ang pagsunod ni Angel sa kanya. Nilingon niya ito. Wala akong kotse, hoy. Ang sabi mo kanina sa tawag ay ihahatid mo ko. Wala akong dalang pera dito. Nilibre mo ko kaya hindi ako nagdala ng pera. Kapag kasing alam mong dala ko ang pera ko, ay sasabihin mong KKB tayo. Minsan scammer ka din eh. Napangiwi si Irene sa kadaldala ni Angel. Halos wala nang hingahan ito kung magsalita. Kaya talaga minsan na lang niyayaya ni Irene ang kaibigan dahil halos masira ang eardrums niya kapag nagsimula na itong magsalita. Ang dami mong sinasabi, sumabay ka na nga. Tulad ng sinabi ni Irene, ay hinatid niya si Angel sa bahay nito bago siya umuwi. Sinalubong si Irene ng ina pagpasok pa lamang niya sa bahay nila. May sasabihin kami sa'yo, come darling. Bakit po mama? Nakita ni Irene ng ama na nagpupunas ng laruang sasakyan nito. Ayaw ng ama ni Irene na pinapalinis yun sa mga kasambahay nila. Papa, ang aga mo po. Nagpirma lang naman ako ng papeles sa kumpanya at umuwi. Ilang araw matapos ang kasal nila ni Lucas ay naging maayos ang kumpanya nila. Umuwi si Javier ng maaga ng araw na yon upang linisin ang mga relo nito sa estante. Tumawag ang asawa mo kanina, anak. Nagsalita ang ina ni Irene. Bakit daw, ma? Gusto kanyang makita. Hiniling niyang doon ka na tumira sa bahay na pinagawa niya para sa inyo. Hindi ako makahindi sa kanya, anak eh. Tinupad niya ang pagtulong niya sa atin. Kaya hindi ko magawang umalma. Sorry, anak. Bumuntong hininga si Irene. Hindi maproseso ng kanyang isipan ang sinabi ng ina. Hanggang sa makapasok na siya sa kanyang kwarto at iyon pa rin ang laman ng isip niya. Kahit naiinis si Irene sa boses ng kaibigang si Angel, ay tinawagan niya ito. Wala siyang ibang kaibigan na maaari niyang pagsabihan ng problema maliban dito. Bakit? Kakahiwalay lang natin, mismo ako agad. Libre mo ba ulit? Gusto ko sana doon naman tayo sa Japanese restaurant na gusto ko. Nauumay na ako sa McDo, Irene. Hindi pa man nagsasalita si Irene, ay sunod-sunod na nagsalita si Angel. Hindi maiwasang mapangiwi ng dalaga at mailayo ang cellphone sa tenga niya. Puro pagkain yung nasa isip mo. May problema ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko pa kaya makita si Lucas lalo na't kahihiwalay lang namin ni Mark. Pabagsak na umupo si Irene sa kama at halos sabunutan ng sarili niyang buhok. Bakit? Magkikita na kayo ng asawa mo? Oo, ang sabi ni Mama ay gusto ni Lucas na doon na ako tumira sa bahay na pinagawa niya. Pero Angel, ayoko pa talaga. Pumayag na ako sa kasal na gusto niya pero ba't kailangan pang tumira ako sa bahay niya? Bakit kasi ayaw mo? Ayaw mo ba talaga siyang makita? Hindi ka curious sa mukha ng asawa mo? Paano kung pogi pala yun? Ano naman kung pogi? Kung ang mahal ko naman sa isang lalaki isip bata at baliw, wala ding saysay ang pagkikita namin. Kasal talaga ang solusyon niya para tulungan ang pamilya ko? Galit na humiga si Irene sa kama. Tumitig sa kisame hanggang sa isang ideya ang naisip niya.
May naisip ako. Sigurado ako magugustuhan mo. Biglang naging masigla ang boses ni Angel sa kabilang linya. Ako din meron. Sabihin mo muna yung sayo. Tumakas ka. Ako ang bahala sa lahat. Tutulungan kita. Doon ka sa bahay ko sa Batangas pumunta. Nagulat si Irene dahil ang sinabi ng kaibigan niya ang naisip niya ring plano. Napailing si Irene. Ito ang dahilan kung bakit naging kaibigan niya si Angel. Pareho sila ng tinatakbo ng isipan. Magkaiba man ang ugali nila ay iisa lang ang laman ng isip nila. Iyon ang plano ko, Angel. Tumagal din ang pag-uusap nila magkaibigan hanggang naisipan ng dalawa na tapusin ang pag-uusap at matulog. Kinaumagahan ay inayos na ni Irene ang maletang gagamitin patungo sa Batangas. Naplano na nila Irene at Angel ang gagawin nila. Nasa kalagitnaan pa lang si Irene ng pag-aayos ng gamit nang pumasok bigla si Lucita, ang kanyang ina. Nagulat pa ito na makita siya nag-aayos. Saan ka pupunta? Ma, lilipat ako ng bahay, hindi ba? Pakisulat na address ni Lucas dyan sa notebook. Gagamitin ko yung isang kotse ko. Hindi man lang tumingin si Irene sa ina at nagpatuloy lamang sa pag-aayos. Kinakabahan siya dahil alam ni Irene na malakas din ang pakiramdam ng kanyang ina. Madulas lang siya o mautal kapag nakikipag-usap dito ay agad itong nalalaman na may gagawin siyang hindi magugustuhan ng mga magulang niya. Bumuntong hininga si Lucita habang tinitingnan na nag-iisa niyang anak. Hindi makapaniwala na ganap na itong may asawa. Nasa 25 pa lamang si Irene para mag-asawa. Sa edad niyang yon, ay sana ginagawa pa nito ang gusto. Nagpapakasaya bilang dalaga o tinutupad ang pangarap upang may marating. Ngunit imbis na gawin yun ni Irene, ay sumuong ito sa isang responsibilidad na alam ni na Lucita at Javier na mahirap para sa anak nila. At dapat sila ang gumagawa. Mag-iingat ka roon. Huwag ka mag-alala. Bibisita kami ng papa mo doon. Huwag kang pasaway ah. Hinaplos ni Lucita ang mukha ng anak nang makitang maiiyak na ito. Mama, hindi na ako bata. Saka, para namang malayo ang pupuntahan ko. Kayang-kaya niyong pumunta doon araw-araw. Pigil ni Irene sa emosyon. Sa mga oras na yon, ay paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa mga magulang sa kanyang isipan dahil sa pagsisinungaling niya. Doon pa lang ay naiisip na ni Irene ang magiging reaksyon ng mga magulang kapag nalamang tumakas siya. Ngunit alam niyang maiintindihan siya ng mga ito. Nag-iwan siya ng liham sa mga magulang na wag siyang hanapin kaya nasisigurado na Irene na rerespetuhin ng magulang ang gusto niya. Papalayo na siya sa kanila nang tawagan ni Irene si Angel. Nagkita sila sa isang hotel. Pumasok si Irene doon, bit-bit ang kanyang maleta. Nagbook si Angel ng isang kwarto kaya mabilis silang pumasok sa loob. At nakita si Angel na nakaayos na. Nagsuot ito ng damit na katulad ng sa kanya. Nasa tabi ni Angel ang maleta, nakaparehong-kapareho din sa maleta niya. Agad na nagbihis si Irene na isang simpleng damit. Kilala ni Irene na magulang. Alam niyang pinasundan siya nito upang siguraduhin ligtas siya makakarating sa pupuntahan. Ayos ka na ba? Heto ang lahat ng kailangan mo. Babae ah. Huwag mo sisirain ang bahay ko. Sinasabi ko talaga sa'yo. Kapag nakita ko nagbago ang kulay nun, itatapon talaga kita sa dagat. Wala kang babaguhin doon. Sa susunod na buwan, ay susunod ako doon. Binigay ni Angel ang lahat ng kailangan ni Irene. Andun si Jericho, hindi ba? Tanong ni Irene habang sinusuot ang sombrero niya. Oo, magkatabi lang naman ang bahay namin. Bilisan mo na nga. Baka mamaya ay malaman pa ng magulang mo na huminto ka pa dito sa hotel at puntahan ka. Sabay silang lumabas ni Angel. Pagdating nila sa lobby ay naghiwalay silang dalawa. Si Irene na nagtungo sa kotse ni Angel at si Angel ay nagtungo sa kotse ni Irene. Magpapanggap itong si Irene upang hindi malaman ng magulang ni Irene ang plano niya. Manong, ito po ba ang daan papasok sa Casa Verde? Tanong ni Irene sa tricycle driver na nakaparada sa daan. Tumingin na matanda kay Irene na tumango. Heto na nga, Ineng. Sandali, at namumukaan kita. Ikaw ba yung kaibigan ni Angel? Si Angel Rose Montero po ba ang tinutukoy niyo, Tay? Opo, ako nga po yung kaibigan niya. Siya, Ineng, sa katunayan ay kanina pa kita hinihintay.
Ang anak ko ang inatasan na makulit na batang yun na sumundo sa'yo. Kaso ay hindi pwedeng lumiban ang anak ko sa trabaho sa araw na ito. Kaya ako na lang ang sumundo sa'yo. Napaawang ang labi ni Irene na matitigan na matanda. Ah, Tatay Laurel. Ama ito ni Jericho, nakababatang kaibigan ni Angel. Naalala niyang ito ang naging driver niya noong nag-aral pa siya. Abay, naaalala mo pa ako? Akala ko ay nakalimutan mo na ang driver nung nag-aaral ka pa. Ang laki-laki mo na nga. Kita mo na at ikaw na ang nagmamaneho ngayon ng sasakyan mo. Tumawa si Laurel dahil sa tuwa na makita ang batang hatid sundo niya dati noon sa eskwelahan. Ang kababatang kaibigan ng kanyang anak na lalaki. Tumawa din si Irene. Na-miss ko kayo, Tay. Akala ko kung saan kayo pumunta. Hindi naman kasi sinabi ni Angel na dito na kayo sa Batangas. Sandali pang nag-usap ang dalawa. Niyaya si Irene na matanda na dalhin muna sa bahay ni Angel upang makapagpahinga. Malaki ang bahay doon ni Angel. Hindi nga alam ni Irene na may bahay palang kaibigan niya sa Batangas. Iniwan siya ni Laurel nang mahatid siya doon, kaya nagawa niya makapagpahinga dahil sa pagod sa pagmamaneho. Nang hapon, lumabas siya ng bahay. Nagustuhan agad ni Irene doon lalo na at malapit ang bahay nila Angel sa tabing dagat. Aray, tumingin ka nga kuya sa dinadaanan mo. Hindi mapigilan ni Irene na sumigaw sa inis nang mabunggo siya ng isang bulto. Sorry miss, nagmamadali kasi ako. Dumating na ba yung kababata ko kanina baka... Irene? Nakita ni Irene na si Jericho ang nakabunggo niya. Tititigan mo lang ba ako o tutulungan mo ako makatayo? Inilahad ni Irene ang kamay sa kababata na agad namang hinawakan ito at hinila si Irene patayo. Sorry, nagmamadali kasi ako kanina. Nagpagpag ng damit si Irene. Namiss mo naman ako masyado. Ngunit tumawa lamang si Jericho sa sinabi niya. Inalalayan si Irene ni Jericho patungo sa isang putol na puno doon. Kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita ah. Ayaw din kasi sabihin ni Angel kung nasan ka na. Maayos naman ako. Nakapagtapos ako sa kursong gusto ko. May ilang butik ako sa Manila. Pero hindi naman yun malaki dahil kasi simula pa lang. Hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya ng pamilya mo? Muling naalala ni Irene kung bakit bumangon muli ang kumpanya nila. Ang pagtulong ni Lucas at pagpapakasal niya sa binata. Hindi, wala ang puso ko sa ganun. Gusto kong gumawa ng sariling pangalan. Ayoko makilala dahil sa pamilya ko. Mabuti yan. Si Angel hindi mo kasama? Sa susunod na buwan pa ang punta niya dito. May inaasikaso lang siguro. Hindi maiwasang mapailing ni Irene dahil sa pagsingit ni Jericho kay Angel sa usapan nila. Hindi niya maintindihan ng dalawang kaibigan. Alam ni Irene na parehong may nararamdaman ng mga ito sa isa't isa mula pa noon. Ngunit wala namang kumikilos. Masyadong torpe ang pareho. Kailan na uwi mo sa inyo? Hindi pa nga ako nagtatagal dito, pinapauwi mo na ako. Tatanong lang eh. Tumawa si Irene at pumasok na sa loob. Hindi ko pa alam. Hanggang sa ready na siguro akong harapin ang kapalaran ko. 8:00 ng gabi ay nagluto si Irene na hapunan. Puno ang stock ng ref doon. Ginawa nga ni Angel ang lahat. Niwala siyang kailangang alalahanin na pumunta roon. Good morning, Irene. Ang aga mo naman, Jericho. Wala ka bang trabaho ngayon? Day off ko ngayon kaya sasamahan muna kita. Ano bang gusto mong gawin? Napailing si Irene. Naglakad siya patungo sa dagat. Gusto sana niyang maligo, ngunit marami ng tao. Kagabi lamang napagtanto ni Irene na nasa beach pala nagpatayo ng bahay si Angel. Gusto ko sanang maligo pero tinatamad pa ako. Ipasyal mo nga ako dito sa inyo. Hindi ka naman busy, di ba? Hindi naman. Halika, ipapakita ko sa iyo ang lugar namin. Kaya nga gustong-gusto ni Angel dito. Si Angel na naman. Sa tagal mong may gusto sa kaibigan natin, never ka talagang umamin? Ganyan ka ba talaga katorpe, Jericho? Natatawang pinagmamasdan ni Irene ang pamumula ng tenga ni Jericho. Paano? Sobrang suplada. Lalapit pala ako ay galit na siya. Ganun talaga si Angel kapag gusto niya ang tao. Masungit at mukhang galit ang muka kapag kaharap ang lalaking nagugustuhan. Ngunit hindi yun sasabihin ni Irene kay Jericho. Hahayaan niyang dalawa ang magresolba nun. Ewan ko nga sa inyo,
Ilibot mo na ako, dali. Punta muna tayo sa bahay, may kukunin lang ako. May pusa ka? Ang cute naman nila. Pagpasok pa lang nilang dalaw sa bahay ni Jericho, ay sinalubong na sila ng mga pusa. Cat lover na ako ngayon. Nakangiting wika ni Jericho na kinatawa ni Irene. Kaya imbis na gumala si Irene sa labas, nanatili na lang siya sa loob ng bahay ni Jericho at nakipaglaro na lamang sa mga pusa doon. Doon na din siya nagtanghalian at tapunan. Ni ayaw pa ni Irene umuwi at masyado siyang nawili sa pakikipaglaro sa mga pusa. Dito na lang, Jericho, kaya ko na. Sure ka? May trabaho ko bukas kaya hindi kita masasamahan. Pero sa susunod na araw, tingin ko naman wala kaming pasok. O sige, sa susunod na araw na lang pala ako gagala. Naging maayos naman ang pananatili doon ni Irene sa Batangas. 2 linggong pananatili niya doon ay masasabi niyang mas gusto niya na nga manirahan doon. Pinakita ni Jericho ang bawat lugar. Pinaranas ang iba't ibang rides at activities. Habang nakaupo si Irene sa bench, pinapanood ang mga batang naglalaro, may biglang lumapit sa kanya na pamilyar na muka. Nagulat si Irene na makita si Mark. May daladalang 2 konong sorbetes. Tulad ng laging reaksyon ng puso niya kapag nakikita niya ito, bumibilis ang tibok ng puso ni Irene sa kaba. Anong ginagawa mo dito? Napatayo si Irene, napapatanong sa sarili kung paano siya nahanap ni Mark. Hindi kita sinusundan. Ano? Hindi ko naman sinabing sinundan mo ako. Ikaw ang bumuko sa sarili mo. Umalis ka na dito. Kinulit siya ni Mark na hindi naman pinansin ni Irene. Iniisip pa din ni Irene kung paano nalaman ni Mark na nasa Batangas siya. Hindi naman sasabihin ni Angel sa binata. Baliw rin ang kaibigan niyang yun, pero hindi ito ang klase ng kaibigan na isusuplong ka sa kahit na sino. Masyadong loyal si Angel sa mga kaibigan niya. Uy, Irene ha? Ilang linggo lang tayo hindi nagkita. Eto, sorbetes para sa'yo. Favorite mo, ube flavor. Pag-iiba ni Mark sa usapan, pagkatapos ito ipahiya ang sarili kay Irene. Ilayo mo sa akin yan, ayoko nang bigay mo. Ha? Hindi ba gustong gusto mo nga na nagbibigay ako sa'yo? Paborito mo nga yung binigay ko sa'yo na pulang panty eh. Tapos Bago pa magpatuloy si Mark, bigla itong tinulak ni Irene dahil sa hiya at para patigilin ito sa pagsasalita. At sa pagtulak ni Irene, naitapon ni Mark ang sorbete sa sariling damit. Hindi ka titigil? Ipapasok ko lahat yan sa bunganga mo. Banta ni Irene, ngunit napanguso na makita ang nangyari sa sorbetes. Ay, honey, yung sorbetes. Ang kulit mo. Ano, honey na ulit kasi wala na ang babae mo? Sinabi ko na sa'yo na iliyo mo sa akin yan dahil ayoko na sa bigay mo. At isa pa, may asawa na ako, Mark. Si Mark, tiningnan ang kanyang damit na may kalat na ube. Napanguso pa ito. Ha? Ito ba ang paraan mo na pagpapakita na may asawa ka na? Sa susunod, pakisabi na lang. Huwag yung sorbetes ko ang gagamitin mo. Nakaramdam naman ng pagsisisi si Irene nang makita ang pagkalat ng sorbetes sa damit ni Mark. Bumuntong hininga si Irene at akmang tutulong sa pagpupunas nang maalala ang tagpo nila sa park. Ilang beses ko na nga sinabi pero hindi ka naman nakikinig. Kasalanan mo yan. Alam ko naman. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Pero sa susunod, mag-warning ka muna bago mo ako itulak. Mahirap tanggalin ang stain ng ube, alam mo yon? Ano bang ginagawa mo dito? Namamasya lang. Hindi ko nga alam na nandito ka pala. Tumaas ang kilay ni Irene nang makitang mukhang kinakabahan si Mark. Kumunot ang noo ni Irene. Tumayo siya at iniwan ang lalaki doon. Bakit pakiramdam ni Irene ay sinusundan siya ni Mark? Namamasyal? At sa Batangas pa? Kilala ni Irene ang binata. Mas gugustuhin pa nitong gamitin sa importanteng bagay ang pera kaysa sa ipasya lang ito. Honey, pakinggan mo muna kasi ako. Nang hapon na yon, ay sumulpot si Mark sa harap ni Irene nang tumatambay siya sa tabing dagat. May plano siyang maligo ngunit naantala nang makita niya ang mukha nito. Please, wala akong gustong marinig, Mark. Nakita ko na eh. Sigaw ni Irene at tinalikuran si Mark. Ngunit hinawakan ni Mark ang bewang niya at hinila siya papalapit sa katawan nito. Hindi mo alam ang buong kwento.
Mariin na saad ni Mark at tinitigan si Irene. Pinilit ni Irene na magpumiglas sa hawak ni Mark ngunit ayaw siyang bitawan ng binata. Let go of me, Mark. Hindi mo ba naririnig? Ayaw ko marinig ang mga palusot mo. Hindi ito palusot, Irene. Yung babaeng kasama ko, pinsan ko yun. Siya si Carla. Bagong dating galing China. Tinulungan ko lang siya mag-adjust dito. Pinsan? Bakit ang sweet nyo? Sweet? Kasi matagal na kaming hindi nagkita. Buti sana kung nagtanong ka muna bago nagkinala. Ba't di mo agad sinabi kung ganon? Pwede mo naman i-text sa akin na kasama mo ang pinsan mo. Hindi ko na naisip. Di ko naman akalain na makikita mo kami sa ganong lagay. At mag-iisip ka ng ganon. Nasugatan ang braso niya. At alam ko magagalit sa akin si tita kapag nakita yon. Ako pa ba, Irene? Alam mo namang ikaw lang. Tumigil sa pagpupumigla si Irene. Akala niya ay kalmado na si Irene kaya dahan-dahan na nilawagan ni Mark ang pagkakahawak sa dalaga. Ngunit doon siya nagkamali. Mabilis na lumayo si Irene sa kanya at umiling-iling na naglakad. Kasal na si Irene. Dahil sa paniniwala niyang babae yun ni Mark ay pumayag siya sa kasal. Kaya sa oras na yon, wala siyang choice kundi itulak palayo si Mark. Kahit na malaki pa rin ang pagmamahal niya sa binata. Mark, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, hindi na tayo pwede. Malakas sa sigaw ni Irene kay Mark nang isang umaga ay nadatnan niyang muli si Mark sa sala niya. Hindi alam ni Irene kung paano ito nakapasok. Ilang araw na din ang patuloy siyang kulitin ni Mark. Irene, pakiusap, pakinggan mo ko ulit. At oo, alam ko, pang-apat ko ng beses dito sa sala mo. Nakangusong hinawakan pa ni Mark ang kamay niya at hinila siya patungo sa kusina. Nakita ni Irene na may pagkain doon na nakahanda. Ano na naman to, Mark? At anong pakikinig? Nakita ko na ang lahat, di ba? Ang dami mong rason. Pero sa tuwing lumingon ako, may bago kang babae. Nakakapagod. At ang gulo-gulo pa ng buhok mo. Sinamaan ni Irene ng tingin si Mark at naglakad patungo sa upuan upang kumain. Irene, yung buhok ko? Talaga? Yan ang pinoproblema mo? Pero sige, sorry kasi nagmotor ako papunta dito. Gusto mo sabihin ko pa kung gaano kabilis yung heartbeat ko? Saka, sila naman ang lumalapit sa akin, honey. Wala akong babae. Mark, di ba sabi ko may asawa na ako? Mahirap ang tanggapin yun? Ha? May asawa? Pero paano? Kailan? Nagtaka si Irene kung bakit hindi man lang niya nakitaan ng pagkalito o nasaktan si Mark. Normal nitong tanong kay Irene. Hindi mo kailangan malaman ng detalye. Basta, alam mo yung kasabihan na, move on din pag may time? Yun, mabuti pa, simulan mong gawin yun. Ang bilis naman yata ng panahon mo. Para kang nagpa-fast forward. Lumapit lalo si Mark kay Irene. Tuloy ay hindi mapigilan ni Irene na madistract dito. Ewan ko sa'yo, basta ayoko na. Ngumuso si Mark habang nagpapatuloy naman si Irene sa paglamon. Irene, tanong lang, yung asawa mo ba ay may sense of humor? Kasi kung wala, malulungkot ka talaga sa kanya. Ang kulit mo talaga. Sige na, umalis ka na dito. Tumayo si Irene at sinubukang itulak palabas si Mark. Basta Irene, tandaan mo, kahit asawa mo na siya, ako pa rin ang pinaka-pogi sa'yo. Hirit pa ni Mark. Umalis ka na. Sa pag-alis ni Mark, napatawa si Irene sa kakulitan nito. Pero alam niyang tama ang desisyon niyang itinaboy ito. Malungkot at masakit man, ngunit hindi niya maaaring balikan pa si Mark dahil may asawa na siya. Habang wala pa dito ang anghel ng Batangas ay gagamitin muna kita. Alam ko namang hindi malalaman yun ni Angel kung di mo sasabihin sa kanya. Nakataas ang kilay na wika ni Irene kay Jericho. Magkasama silang nag-aagahan sa araw na yon. Wala namang trabaho si Jericho. Ano na naman yan? Kinukulit ka pa din ba ni Mark? Nakilala ni Jericho si Mark 2 days ago. Dahil sa pagkairita ni Irene na pagsunod ni Mark, ay hinila niya si Jericho at niyakap. Hindi na naisip ni Irene na baka isipin ni Mark na nagtataksil siya sa asawa niya. Samahan mo ako sa pamilihan mamaya. May bibilihin ako. Tumango si Jericho. Nang lumabas sila ng bahay, ay nagulat silang pareho ni Jericho na makita si Mark na nakasandal
at natutulog sa gilid ng pinto niya habang nakaupo. Hindi maiwasan ni Irene na maawa kay Mark. Sumobra na ba siya sa ginagawang pagtaboy dito? Ngunit iyon ang tamang gawin upang tigilan na siya ng binata. Ngunit imbis na tumigil si Mark, ay mas lalo pa yatang kumulit ito sa paghahabol kay Irene. Walang epekto dito ang paulit-ulit niyang pagsabi na may asawa na siya. Hindi ko siya nakita pagpasok ko kanina. Iwan na lang muna natin siya. Magigising din naman siguro yan mamaya. Halika na. Sumenya si Irene kay Jericho na tumahimik kaya tumungaw ito. Pareho silang nakatitig sa binata hanggang sa napatampal si Irene sa noo niya nang makita si Mark na unti-unting nagmulat. Tuloy ay nalaman nilang nagpapanggap ito. Sinungaling at mapagpanggap ka talaga kahit kailan. Diyan ka magaling. Hinila na ni Irene si Jericho at iniwan si Mark doon na nakaawang ang labing nakatingin sa kanya nang marinig ang sinabi niya. What? Honey? No! Ngawa nito na hindi nila pinansin. Habang namimili si Irene, ay lahat ng magugustuhan niya binigay naman ni Jericho. Kung ano ang madadapuan ng kamay niya, nababagay kay Jericho at sa kanya ay kinukuha niya. Couple shirt? Para saan ang mga t-shirt panlalaki na to? Ikaw ang gagamit o ibibigay mo kay Mark? Takang tanong ni Jericho sa kanya. Gagamitin natin yan. Ang iba ay sa'yo. Kung nababaduyan ka, di wag mo isuot. Kaya galit si Angel sa'yo eh. Ang style mo noong high school, dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Natatawang pagpapatuloy ni Irene sa pagpili ng mga damit. Nasa counter na sila ni Jericho para magbayad nang tumunog ang cellphone niya. Nagpalit muna siya ng SIM pagdating sa Batangas. Tanging si Angel, Jericho, at ang manager niya sa iilang butik ang may alam nun. Hindi naman binibigay ng mga ito ang number ni Irene nang walang pahintulot. Galing iyon sa isang numero lang. Hindi mo ako matatakbuhan, wife. Kapag ako matagalan sa pagbalik mo sa Maynila, ako mismo ang pupunta dyan para ibalik ka dito. Paulit-ulit ka man magpalit ng numero, ay kaya ko malaman yun. Kaya wag mo akong subukan pa. Halos manlaki ang mga mata ni Irene nang mapagtanto kung sino ang nag-text sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba nang mabasa ang text ng asawa niya. Sino yan? Bakit? Binabantaan ka? Si Mark ba yan? Tanong ni Jericho na kinatingin ni Irene dito. Hindi niya napansin na nabasa niya pala ng malakas ang text kaya walang magawa si Irene kundi sabihin ng totoo sa kaibigan. Asawa ko, Jericho. Mahinang wika ni Irene. Asawa? Gulat na gulat itong nakatingin sa kanya. Ilang linggo matapos ang kasal namin ay tinakbuhan ko siya. Gusto ni Lucas na tumira ako sa bahay niya ngunit hindi pa ako ready sa ganun. Pumayag ako sa kasal alang-alang sa kumpanya ng pamilya ko. Kasi kung hindi ko gagawin yun, mababankrupt kami. Pumayag ako sa akalang niloloko ako ni Mark. Nalungkot si Irene. Pilit na pinigilan na wag maiyak sa harap ng kaibigan. Ito ang rason, Jericho, kung ba't kailangan ko itaboy si Mark. Dahil hindi na kami pwede. Huli na para sa aming dalawa. Alam ni Angel to? Tumango si Irene. Oo, siya ngayon tumulong sa akin. Siya ang nagsabi na dito muna ako sa Batangas pumunta. Sige, tutulungan na lang kita para tigilan ka na ni Mark. Anong gagawin ko? Napangiti si Irene. Hinila niya si Jericho patungo sa bahay niya. Napansin pa niya si Mark na nagtatago sa isang puno malapit sa bahay ngunit hindi ito pinansin ni Irene. Pinabihis ni Irene si Jericho. Nasa isang kainan sila ngayon ni Jericho, nakaupo sa isang lamesa. Halata sa mukha ni Irene na may balak siya, kaya sinita siya ni Jericho agad. Rin, ano ba talagang balak mo? Bakit kailangan ko pang suotin tong shirt na best boyfriend ever? May pagka-slow na tura ni Jericho. Akala ko ba tutulungan mo ko? Oo nga, pero ano kasing balak mo? Napatampal ng noo si Irene. Ipapakita lang natin sa kanya na may mahal na ako. Boyfriend? May asawa ka na, may boyfriend pa? Paano kung makita ko ng girlfriend ko? Natatawa si Jericho.
Dahil hindi naman siya tumigil nang sabihin ko may asawa na ako kaya susubukan ko to. At walang girlfriend na may pusa sa bahay. Tinaasan ng kilay ni Irene si Jericho, ngunit parang hindi iyon nakuha ni Jericho. Ha? Anong kunik? Basta, magpanggap ka na lang please. Pumayag ka na kanina kaya tulungan mo na ako. Biglang dumating si Mark sa harapan nila Irene at Jericho, kaya gulat na napatingin dito ang dalawa. Hindi nila napansin ang paglapit nito. Irene, anong ibig sabihin nito? Boyfriend mo ba si Jericho? Tanong ni Mark sa lubong ang kilay at bahagyang sumimangot. Oo, ako nga, ang boyfriend niya na may pusa sa bahay. Tumangot-tango si Jericho at tiningnan si Irene. Kumunot ang noo ni Mark. Ano daw? Lumapit si Irene kay Jericho upang bulungan ito. Lalong dinikit ni Irene ang katawan kay Jericho nang makitang pagbabago na ekspresyon ng mukha ni Mark. Ayaw nito na masyadong pagdikit ni Irene kay Jericho. Mukhang alam na ng binata ang role niya doon dahil bahagyang pumalibot sa bewang ni Irene ang mga braso nito. Baliw. Huwag kang pahalata. Mamaya ay malaman niya nagpapanggap tayo. Malakas ang pang-amoy niyan. Sorry, kinakabahan ako Bulong naman pabalik ni Jericho. Rin, pakilala mo nga ako sa ex mo. Umayos na upo si Irene. Pagtingala niya kay Mark ay masama ang tingin nito at bahagya pang nakataas ang gilid ng labi. Nang tumingin si Mark kay Jericho, ay nalaglag na ang balikat ni Irene. Mukhang nalaman ni Mark na nagpapanggap lang sila. Jericho, alam kong single ka. Nakita kita sa Single Cat Lovers of Batangas sa group sa Facebook. Nahulog na ang panga ni Irene sa sinabi ni Mark. Pasimple niyang kinurot si Jericho sa hita na kinadaing nito. Ay, busted. Natatawang saad ni Jericho. Jericho, bakit member ka dun? Pumalatak si Irene at hinarap ang kaibigan. Hinampas niya ito sa braso. Kasi mahilig nga ako sa pusa. Sinanggapan ni Jericho ang bawat hampas ni Irene. Talagang sa Single Cat Lovers pa? Kailan ka naging member dun? Last year pa. Sagot ni Mark na natigilan nang makita ang matalim na tingin ni Irene. Last year pa? Single ka na last year pa? Sigaw ni Irene at kinuha ang basong yari sa plastic. Tinapon niya iyon kay Mark na tumakbo palabas ng kainan. Mabuti na lang at nasa pinakadulo ang pwesto nila Irene at Jericho at hindi nakita ang ginawang pagtapon ni Irene ng baso. Honey, sorry na. Sumali lang naman ako para sana bumili ng pusang ibibigay sa'yo. Kasi sabi mo diba gusto mo ng pusa? Huwag kang lalapit sa akin walang yaka, tatamaan ka sa akin. Natatawa na lamang na nakatingin si Jericho sa kanila. Nang balingan nito ni Irene ay tumahimik ito at kumain na lamang. Sinisi ni Irene si Jericho kung bakit failed ang ginawa nilang yun na tinawanan lang naman ng binata. Hindi ko naman alam na member siya doon, Rin. Tumahimik ka dyan. Pati ikaw tatamaan ka sa akin mamaya. Nangalumbaba si Irene at nakatingin lamang sa dagat. Umalis samantala si Jericho dahil susunduin ng tatay nito. Marami ang tao sa araw na yon dahil sa promo na meron ng ilang hotel doon. Si Irene, suot ang kanyang magandang swimsuit, ay nakaupo sa sun lounger habang inaaraw. Dahil walang magawa, naisipan na lamang niyang maligo pansamantala habang hinihintay ang kaibigan. Biglaan na lamang may lumapit na isang gwapong lalaki kay Irene. Hi miss, mag-isa ka ba dito? Pwede bang samahan ka? Mukhang masaya dito First time ko lang din sa lugar na to. Niyayala ako ng ate ko dito. Oo, mag-isa lang ako. Sige lang. Wala pa naman yung kaibigan ko kaya ayos lang. Habang nag-uusap si Irene at Diego, bigla na lamang lumitaw si Mark mula sa likod ng isang palm tree. May dala itong buko juice para kay Irene. Irene, dito na yung juice mo. Tumitig si Mark kay Diego na may pagtataka. Sino to? Sumimangot si Irene. Pwede ba Mark? Kahit ngayon lang tigilan mo ko? Sino nga kasi, anong pangalan at bakit ka nandito? Sunod-sunod na tanong ni Mark kay Diego
na kinainis ni Irene. Ako si Diego, kaibigan lang ni Irene. Sumimangot si Mark at tiningnan ni Irene na hindi na ulit maipinta ang muka. Kaibigan? Nice to meet you, kaibigan. Pinagdiinan pa ni Mark ang salitang kaibigan. Pare, chill ka lang. Nakita ko lang mag-isa si Irene kaya nilapitan ko. Tumayo si Diego at pinagpaga ng short na suot. Di wow. Kami nga pala ni Irene. Magkasintahan. Kaya pwede bang makisuyo? Huwag mong landiin ang girlfriend ko? Inistawi ka ni Mark na kinalaki ng mga mata ni Irene. Kahit si Irene ay napatayo sa pagkakaupo niya. Anong kasintahan? Singhal ni Irene. Wow bro, hindi ko alam. Chill ka lang. Napatingin si Irene kay Diego. Sinamaan ang tingin ng lalaki. Maniniwala ka sa lalaking yan? Nang tumango si Diego, ay padabog na umalis si Irene doon. Bahala nga kayo, pare-pareho kayong mga lalaki. Buong linggo ay hindi naging maganda ang mga araw ni Irene. Maliban sa pangungulit ni Mark, ay ang araw-araw pa na paalala ni Lucas na pupunta siya ng Batangas kung hindi pa siya uuwi. Araw ng Sabado, habang binabasa ni Irene ang email na pinadala ng manager ng kanyang butik, ay nakaligtaan ni Irene na meron siyang baso ng kape sa kanyang tabi. Hindi sinasadyang nadali iyon ng kanyang kamay, kaya nadulas iyon sa kanyang suot na damit. Naramdaman ni Irene na isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Biglang sumulpot sa likod ni Irene si Mark at may daladalang tissue. Eto, pampunas. Mukhang kailangan mo ng rescuer ngayon Pagod na nilingon ni Irene ang lalaki. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba nagsasawa? Dahil ako sawang-sawa na sa mukha mo, Mark. Bantay sarado mo na ba ako ngayon? Hindi nagkataon lang. At saka, yun lang ba ang pasasalamat mo sa knight in shining armor mo? Paulit-ulit na humugot ng malalim na hininga si Irene. Pinipigilan ng sariling wag itapon ang baso niya kay Mark. Knight in shining armor? Saang kaharian yun? Sa kingdom ng kakulitan? Oo. At ako ang hari doon. Gusto mo bang maging reyna ko? Walang hiyang umupo ito sa upuang nasa harap niya. Hala, ang kapal na muka. Salamat sa tissue, pero kailangan ko na mag-focus. Marami akong trabaho, Mark. Kaya please lang wag ngayon. Okay. Pero bago ako umalis, may regalo ako para sa'yo. Ngumiti pa si Mark kaya pinaningkitan siya ng mata ni Irene. Ano na naman yan? Inabot ni Mark ang isang malaking payong mula sa likuran at binigay iyon kay Irene. Para sa susunod na mabuhusan ka, handa ka na. Hindi mapigilan ni Irene ang mapatawa. Ang kulit mo talaga, pero salamat. Anytime, honey. Sana balang araw, ma-realize mo na hindi lang payong ang kaya kong ibigay. Ha? Ano pa? Ewan ko sa'yo. Salamat na lang ulit. Nang umalis si Mark, ay hindi mapigilan ni Irene na mapaisip. Sa kabila ng masakit na hiwalayan nila, hindi maikakaila na may mga pagkakataon na kinikilig pa rin si Irene sa dating kasintahan. Sa araw-araw na pangungulit nito, ay masasabi ni Irene na malaki pa ang nararamdaman niya para sa lalaki. Nalilito at hindi alam ni Irene ang gagawin. Gusto niyang bigyan ng isa pang chance si Mark, ngunit paano niya gagawin yun kung kasal siya kay Lucas? Tinawagan ni Irene ng kaibigang si Angel na agad naman itong sinagot. O bakit? May ginagawa ako, babae. Angel, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mo na nandito si Mark sa Batangas. Sumandal si Irene sa upuan upang pagtuunan ng pansin ang pag-uusap nila ni Angel. Sinabi nga ni Jericho, kinukulit ka daw. Bumuntong hininga si Irene at tumango kahit na hindi iyon nakikita ni Angel. Ayaw ko mang aminin pero mahal ko pa rin talaga siya. Gusto kong balikan siya. Gusto kong bigyan siya ng chance pero paano? May asawa na ako, Angel. Kapag tinanggap ko si Mark, ay lalabas na lalaki ko siya dahil may asawa akong tao. Bakit hindi mo kausapin si Lucas? Pero bago yon, siguraduhin mo muna na mahal ka ni Mark at di ka niya lolokohin. Kung maaari, sabay na kayo ni Mark na kausapin si Lucas.
Nakikinig na lamang si Irene kay Angel. Hindi niya maiwasang mapangiti habang nagsasalita ito. Walang karanasan si Angel pagdating doon. Dahil mula nang magustuhan nito si Jericho, ay hindi na ito nagkagusto sa iba. Napagpasya ni Irene na kausapin si Mark. Hahanap lamang siya ng tiyempo para doon. Kaya ng mga sumunod na araw, habang nagsiswimming si Irene sa dagat, napansin niyang may lumilipad na drone na may bitbit na banner malapit sa pwesto niya. Pagtingin niya, nakasulat ang salitang, "Irene, ako na ba? O kakailanganin ko pang matuto mangisda?" Natawa si Irene at napalingon sa shore kung saan nakatayo si Mark na nakasuot ng malalaking shades, sombrero at Hawaiian shirt na parang turistang nawawala. "Mark, anong kalokohan na naman to?" Makulit na kumaway si Mark kay Irene. "Tinry ko lang maging moderno sa paglapit sa'yo at gusto kong malaman kung interesado ka bang sumama sa akin sa pangingisda." Umahon si Irene mula sa dagat at lumapit kay Mark. Nakita ni Irene ang pagtitig ni Mark sa katawan niya bago pamulahan at umiwas ng tingin na para bang ngayon pa lamang nakita nito ang katawan niya. Samantalang araw-araw naman ni Mark nakikita yun noon. Tinanggal ni Irene ang kanyang shades at tiningnan si Mark ng masinsinan. Namumula pa rin ang tenga at pisngin nito. Lalong lumapit si Irene na halos magdikit ang katawan nilang dalawa. Ang tanong, ikaw ba handa kang mapagod? Matutong sumagwan at manghuli ng isda? Kung para sa'yo kahit sumisid pa yan, game. Natigilan si Irene. Napangiwi ng maisip na double meaning ang sinabi nito. Ibang sisid ang nasa isip niya. Para namang kaya mo. Oo naman. So gusto mo bang sumama mangisda? O titingnan lang ako sumisid? Ngumisi si Mark kay Irene na kinangiwi niya. Habang nag-uusap si Irene at Mark, dumating ang isang batang lalaki na may bitbit na inflatable ring. Nagtatakang tiningnan nito ni Irene. "Kuya Mark, ito na po yung salbabida na in-order mo." Inabot nito iyon kay Mark na agad namang kinuha ng binata. "Salbabida, Mark? Akala ko ba marunong kang lumangoy? Niyaya mo pa ako mangisda? Sisisid ka sa lagay na yan?" "Marunong. Pero hindi ko alam kung paano lumutang pagkatapos ng breakup natin. Saka hindi ko naman sinabi na sa dagat ako sisisid." "Ang drama mo talaga. Ang dami mong alam. Halika na, mag-uusap tayo." Sabay na naglakad papunta sa beach cottage sina Irene at Mark habang pinapanood ang magandang sunset. Naupo silang pareho doon. May mesang nasa harap nila at nakapatong doon ang cellphone ni Irene. "Hindi ko alam kung paano uumpisahan to, Mark. Pero ang gusto ko itanong sa'yo, kung para saan lang lahat ng ginagawa mong ito. Alam mong may asawa na ako at seryoso ako nang sabihin yan sa'yo. Pero hindi ka pa rin tumitigil." Yumuko si Irene na tinitigan ng cellphone na hawak. "Nang makita kitang kasama ang sinasabi mong pinsan, ay agad akong pumayag sa kasal. Nasaktan ako. Inakala ko na babae mo yun. Litong-lito ako ng araw na yon. Kaya na makita kita, ay hindi na ako nakapag-isipan ng tama. Pumayag na lang ako sa inalok na kasal ni Lucas para tulungan kami sa kumpanya." Nakikinig lang si Mark at tahimik ito. Nakikinig sa kung ano man ang sinasabi ni Irene. Tumango si Mark kay Irene dahil naiintindihan niya ang paliwanag nito. "Naiintindihan ko. Pero wala akong pakialam, Irene, kung kasal ka o hindi. Ang alam ko, mahal kita at handa akong gawin ang lahat para makuha ka ulit. Seryoso ako. Handa kitang ipaglaban sa lahat. Alam kong hindi ako tanggap ng pamilya mo. Pero sa puntong ito, ay sigurado akong kusa ka nila ibibigay sa akin." May pahiwatig ang tingin ni Mark kay Irene. Nakikita yun ni Irene, ngunit hindi na inalintana dahil sobrang sayang nararamdaman niya. Yun lang naman ang gusto niyang marinig mula kay Mark para magdesisyon na makipag-divorce kay Lucas. "Makikipag-divorce ako kay Lucas." Desididong saad ni Irene. Nagulat si Mark sa biglaang desisyon nito. Ngunit mas nagulat nang muling magsalita ito. "Tatawagan ko siya at lilinawin sa kanyang bagay na ito. Sabay natin siyang kausapin, Mark. Wala na akong pakialam kung
Bawiin niya ang pagtulong sa pamilya ko. Kaya ko yung solusyonan. Hinanap ni Irene ang numero ni Lucas. Ha? Pwede naman natin kausapin mamaya. Ayusin na muna natin ang... Ano bang meron? Hindi na natuloy ni Mark ang sasabihin nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napatingin si Irene kay Mark na mukhang nagulat at hindi alam kung ano ang gagawin. Patuloy sa pagring ang cellphone ni Mark. Nang patayin ni Irene ang tawag, ay kasabay nun, namatay rin ang pagring ng cellphone ni Mark. Nanlalaki ang mga matang napatingin si Irene sa lalaki. Tila hindi makapaniwala. Para masiguro ang hinala, ay tinawagan muli ni Irene ang telepono nito. Paulit-ulit niyang ginawa yun hanggang sa mapagod siya. Napatayo si Irene na tinuro si Mark. Hindi makapaniwala na tiningnan niya ito. Bakit? Bakit tumutunog ang cellphone mo pag tinatawagan ko si Lucas? Tumayo din si Mark. Malungkot na ibinaba ang ulo at akmang lalapitan si Irene nang lumayo ito sa kanya. Irene, I'm sorry, please, magpapaliwanag ako. Nasaktan si Irene. Unti-unting naramdaman niya ang pagkirot ng puso niya. Nagbabadya ang luha sa kanyang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Magpapaliwanag? Saan, Mark? Kumuyong pareho ang kamay ni Mark. Bahagyang tumiim ang bagang dahil sa pagpipigil na wag lapitan si Irene. Si Lucas at ako ay iisa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo sa mas magandang paraan pero ako ang asawa mo, Irene. Umusbong ang galit sa puso ni Irene. Naghalo-halo ang emosyon sa kanyang puso. Niloko mo ko. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit to? Ikaw si Lucas, ang asawa ko. Ginawa mo akong tanga. Alam ko at pinagsisisihan ko. Pero lahat ng ginawa ko ay para sa iyo at para sa pamilya mo, Irene. Ginawa ko yun para unti-unting magpakilala sa magulang mo. Nagpanggap ako mahirap dahil gusto kong mahalin mo ako bilang ako, hindi bilang mayamang bilyonaryo. Nang makilala kita, sabi ko, totoo ang nararamdaman mo. Dahil kahit mahirap ako, tanggap mo ako. Pero hindi ang pamilya mo. Please, ginawa ko lahat ng ito para matanggap ng pamilya mo. Hindi sapat ang rason mo para lokohin ako, Mark. Ginawa mo itong lahat para makilala ka ng pamilya ko. Ni ako nga hindi ka kilala, Mark. Lumayo si Irene. Iiling-iling na naglakad palayo, ngunit hinawakan ni Mark ang kamay niya upang pigilan. Irene, please. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag. Hindi ko gustong itago sa'yo to. Plano kong umamin ngayon pero naunahan ako ng takot ko na magagalit ka. At tama nga ako. Please, honey. Uwinaksi ni Irene ang kamay. Hindi Mark o Lucas man. Sapat na ang panluloko mong ito. Handa na akong bigyan ka ng chance. Pero hindi ko inaasahan na malalaman ko ito mula sa'yo. Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ko bago mo hiniling kay Papa ko na pakasalan ako para lang tulungan kami? Tumakbo si Irene palayo sa binata na sinubukan pa rin siyang habulin. Ngunit, pinigilan ni Jericho at Angel na kararating lang at narinig ang huling pinag-usapan nila. Wag na muna, Mark. Umiling si Angel kay Mark na unti-unting nanghihina. Napaupo ito sa buhanginan at sa puang muka. Nakita ni Angel at Jericho ang pagyugyug ng balikat nito na tanda na umiiyak ito. Hindi ko ito ginustong mangyari. Gusto ko lang na matanggap ako ng pamilya niya. Alam kong hindi nila ako tatanggapin bilang Mark at mahirap. Nakalimutan kong isipin na kung ano ang mararamdaman ng babaeng mahal ko. Walang magawa si Angel at Jericho, kundi tingnan lang ito. Awang-awa ang dalawa kay Mark. Sundan mo si Irene. Ako na ang bahala sa kanya. Bulong ni Jericho kay Angel na sinunod naman ito. Sinamahan ni Jericho si Mark doon. Kinausap at pinaintindi na sobrang mali ang ginawa nito. Sa ilalim ng mapupungay na ilaw ng kanyang kwarto, tinititigan ni Irene ang litrato nila ni Mark sa kanyang cellphone. Ang sakit na nadama ni Irene ay hindi maipapaliwanag. Pakiramdam niya ay isang malupit na laro ang lahat. Pinaglaruan lang ba siya ni Mark? Bakit kailangan magtago sa pangalang Lucas? Bakit kailangan gawin ni Mark yun para lang matanggap ng pamilya niya? Dahil handa sa Irene na ipaglaban si Mark sa magulang niya kahit anong mangyari. Babae,
Mula sa saradong pinto ng kwarto ay bumukas yon. Pumasok si Angel at nilapitan si Irene na nakahiga habang hawak ang kanyang cellphone. Angel, masakit. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos ng lahat ng nalaman ko. Para niya akong pinaglaruan. Hinaplos ni Angel ang buhok ni Irene. Alam kong masakit para sa ito. Pero hindi masusolusyonan nito kung hindi mo siya pakikinggan. Lagi ka na lang bang tatakbo? Lagi mo na lang ba siyang tatakbuhan nang hindi naririnig ang paliwanag niya? Hindi mo ba naisip na kapag ginawa mo yon mas lalong lalala ang sitwasyon niyo? Bumuntong hininga si Angel at inalalaya na makaupo ang dalaga. Babae, walang mawawala kung hahayaan mo siyang magpaliwanag. Isipin mong nasasaktan din si Mark kapag palagi mo siyang tinatakbuhan. Sa bawat paghinga ni Irene, ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mundo ay tila gumuho at nawalan ng saysay. Ngunit alam niyang kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at kailangan niyang harapin si Mark upang makuha ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Pakinggan mo lang siya. Kung pagkatapos nun ay galit ka pa din, ay sabihin mo sa kanya. Sabihin mo kung ano ang nararamdaman mo. Pag-usapan niyo kung ano ang dapat niyong gawin pagkatapos. Hindi sa lahat ng oras tatakbo ka na lang. Harapin mo kung anong problema, Irene. Dahil yun ang dapat gawin. Iyon nga ang ginawa ni Irene. Pinalipas niya ang 1 linggo para ihanda ang kanyang sarili na kausapin si Mark. Habang pumipili ng damit na susuotin, ay nakatayo naman si Angel sa tabi niya. Tinitingnan ang ginagawa niya. Sa park daw kayo mamaya magdi-date pagkatapos. Mag-uusap kami, Angel. Ha? Nag-uusap naman kayo sa text, di ba? Nagdududang tiningnan ni Irene si Angel. Paano mo nalaman yun? Pinakialaman mo siguro ang cellphone ko habang tulog ako, no? Nanlaki ang mga mata ni Angel at bahagyang lumayo sa kanya. Hoy, babae. Never kong gagawin yan. Sinabi lang sa akin ni Jericho, no? Nag-uusap sila ni Mark kahapon. Hindi sinasadyang masabi ni Mark sa kanya. Hindi sinasadya? Sa chismosong yun, hindi na ako magugulat na malaman nyo agad. Iiling-iling na patuloy ni Irene. Sa katunayan ay nakapag-usap na sila ni Mark ng 1 araw. Ngunit gusto sana ni Irene na marinig yun mismo sa harap ni Mark. Pinipilit na tinatanggap ni Irene ang rason ni Mark dahil sa huli ay tama din naman ito. Alam ni Irene na kahit anong gawin niya, ay hindi papayag ang magulang na magpakasal siya sa isang mahirap lang. Gusto ng mga itong maging maayos at maganda ang kinabukasan ng iisang anak nila. Kung magiging inaman si Irene, ay alam niyang maiintindihan din niya ang mga ito, ngunit hindi niya gagawin sa magiging anak na ipilit dito na gawin ang bagay na hindi gusto. So magdi-date kayo mamaya. Bakit sa park? Anong meron sa park? Nang makapili ng susuotin, ay nilagay iyon ni Irene sa kanyang kama. Mag-aayos na siya para mamaya. Imbes na sagutin si Angel ay tinawanan niya lamang ito. Sigurado kang dito ka lang? Madilim naman dito, Irene. Hinatid ni Angel at Jericho si Irene sa tagpuan nila ni Mark. Hello? Bigla na lang sumulpot si Mark galing sa kung saan, nalabis na kinagulat nilang tatlo. Halos mapatalon pa si Irene sa kinatatayuan. Hinampas niya sa braso si Mark. Ano ka ba? Ba't ka nagugulat? Napanguso si Mark at tinitigan si Irene. Hindi maiwasang mapatitig ni Mark sa kanya. Nakaawang ang labi dahil sa ganda ni Irene sa gabing yun. Laway mo, tumutulo na. Nandidiring wika ni Angel na ikinatawa lang ng binata. Tula lang pumalibot ang braso ni Mark sa bewang ni Irene. Si Irene naman ay nakatitig lang din kay Mark. Kinikilig siya habang nakatingin sa lalaki. Natitig na titig sa kanya. Para silang may sariling mundo. Kaya hindi na nila napansin ang pag-alis ni Angel at Jericho. Inalalayan siya ni Mark na maupo sa isang bench doon. Plano nilang mag-usap muna bago pagdesisyonan muli ang para sa kanila. Kailangan nilang gawin na pag-usapan ng nakaraan. Gusto ko ulit marinig ang paliwanag mo para maintindihan ko, Mark. Masakit pa rin ang ginawa mong pagtatago. Pero handa akong patawarin ka. Dahil alam kong kahit anong gawin ko, ay hindi ko din naman mababago ang kagustuhan ng mga magulang ko. Inaamin ko na kahit anong gawin ko ay mahihirapan akong gustuhin ka nila. Lalo na kung gusto nilang maging maganda ang kinabukasan ko.
Tumango si Mark. Napangiti na lamang si Irene nang kunin ni Mark ang kamay niya. Tulad ng sinabi ko, ginawa ko yun para matanggap nila ako. Hindi kita kayang pakawalan, Han. Kung may magagawa man ako para magustuhan nila, yun ang gagawin ko. Wala sa plano kong gawin yun. Pero nang sabihin mo na itago muna natin ang relasyon natin dahil hindi ako gusto ng pamilya mo, natakot ako. Alam ko na kasi ang kasunod nun. Nangyari na yun noon sa daddy ko. Pinilit na magulang ng babae na iwan ni daddy. Dahil mahirap lang si daddy nun. Kaya iniwan siya ng babae. Magkatulad kami ni daddy pero ang pinagkaiba lang ay gumawa ko ng paraan. May choice ako, kaya ginawa ko ang dapat para makuha at tuluyan ka maging akin. Hindi pwedeng hindi ka mapunta sa akin. Akin ka lang, Irene. Ginawa ka para sa akin kaya hindi ako papayag na ibang makinabang sa'yo. Umiiyak na si Irene nang marinig ito kay Mark. Pero kahit siguro marinig niya ito ng paulit-ulit, maiiyak pa rin siya. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa pangalan ko. Alam mo, De La Franca ang apelyido ng mama ko. Totoo yun. Buenaventura naman ang papa ko. Lucas at Mark ay parehong pangalan ko. Kahit tingnan mo pa sa birth certificate ko. Mark Lucas Buenaventura ang totoong pangalan ko. Kaya never akong nagsinungaling sa'yo. Oo na nga. Nanatili silang dalawa ni Irene at Mark doon. Niyakap ang isa't isa hanggang sa maisip na tumayo na. Halika, may papakita ako sa'yo. Saan? Kumunot ang noo ni Irene ngunit ngumiti lamang si Mark. Kumuha ng panyo mula sa bulsa at nilagay iyon sa mata ni Irene para sa isang sorpresa. Mark, saan ba kasi tayo pupunta? Malalaman mo din mamaya. Inalalayan ni Mark sa Irene patungo sa isang malawak na hardin sa gitna ng gabi. Kung saan ang mga bituin at mga ilaw mula sa fairy lights ay nagniningning. Nagtaka si Irene nang tumigil sila ni Mark. Si Irene ay nakatayo sa gitna habang ang paligid ay puno ng mga bulaklak at floating lanterns. Sa harap ng maliit na fountain, si Mark ay nakaluhod. Parehong tuhod ang nakaluhod sa lupa. Nakatago sa likod ng puno si Angel at Jericho na sinusubaybayan na eksena. Mark, tatanggalin ko na to. Dahan-dahang tinanggal ni Irene ang panyo sa kanyang mga mata at laking gulat niya nang makita si Mark sa harap niya. Napatakip ng kanyang bibig si Irene. May ideyang pumasok sa isip niya at sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha ni Mark ang kahon sa bulsa niya at binuksan niya ang kahon na naglalaman ng may magandang singsing. Sa lahat ng magagandang bagay dito sa hardin, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Gusto kitang makasamahan. Alam kong kasal na tayo, pero gusto kong pakasalan ka ulit. Sa simbahan at sa harap ng Diyos, Irene. Will you be my life's most beautiful moment? Will you marry me? Yes, Mark. Yes. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ito ni Irene. Nilahad niya ang kamay sa harap nito. Emosyonal na kinuha ni Mark ang singsing sa loob ng kahon, ngunit sa kabiglaan at kaba, sa halip na isuot ito sa ring finger ni Irene, napunta ito sa hiniliit. Naluluhang natawa si Irene. Mark, anong ginagawa mo? Hindi ba't sa ring finger dapat ilagay yan? Nanginginig ang kamay na tinanggal iyon ni Mark. Kahit sa dilim, ay nakita ni Irene ang pamumula ni Mark. Ay pasensya na. So sobrang kaba ko na confused ako sa mga daliri mo. Biglang lumabas si Angel at Jericho mula sa likod ng puno at natatawang nakatingin kay Mark. Kasi naman Mark, dalawang tuhod. Anong tingin mo kay Irene, Santo Niño? Nagdadasal ka ba o nagpo-propose? Nakangusong, tumingala si Mark pagkatapos at tiningnan ng dalawang tuhod na nakaluhod. Kasi gusto ko lang ipakita kay Irene kung gaano siya kahalaga sa akin. Sinasamba ko siya. Palusot mo Natatawang sabi ni Jericho na inakbayan si Angel. Tumawa silang apat. Kasabay ng pagtayo ni Mark ay hinagka niya si Irene at mahigpit na niyakap. Lumapit si Angel at Jericho at niyakap silang pareho. Iyon ang saya na hinahangad ni Irene kasama si Mark. Sa 4 na taong pagtatago, ngayon ay kaya na nilang ipagsigawan sa mundo na mahal nila ang isa't isa. Na si Irene ay para lang kay Mark at si Mark ay para lang kay Irene.
The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Runaway Wife. Written by Red Poison Ink.